Kasama po natin si Ate Rosemary. Siya po ay hipag ni Michelle at siya po ang madalas na tumutulong sa mga pamangkin niya sa tuwing pong may karamdaman ng mga ito. Una sa lahat, Ate Rosemary, ano ba ang itsura nung bahay nila Ate Michelle? Malinis ba? Maayos? Marumi po. Kasi maghapon man po sila sa labas eh. Lahat po ng gamit nakakalat. Minsan sinasaraduhan na po namin ang pintuan. So wala ho bang iniiwan na pagkain o pera man lang si Romy? Pero nung namamasura po yung anak ko, naghahanap buhay po yan. Ibig ko sabihin sa kanya, nandiyan sa sabay at saka tuwing na lang yung mga anak niya at saka yung mga bahay niya. Ang anak ko pa magluluto, anak ko pa bibili ng bigas. Oh, nagluluto naman ako ah. Sinungaling kayo. Nagluluto ka pero natatagdakan ka muna bago ka magluto. Nagluluto naman ako, mga sinungaling kayo. Ate Rosemary, gaano katotoo na may mga nakikita ka sa loob ng bahay na mga plato na hindi hinugasan? Nandun po, nakakalat lang po siya sa planggana. Tapos lalabas na po sila. Kung sinasabi niya po... Ilang araw nandun yun? Isang linggo, hindi lang isang linggo, baka may Inaano nga po ng daga yun eh. Ando ng inaano ng daga, ginagapangan ng daga, inaano na ng mga ano, ng mga, yung mga, kung ano-anong hayop na gumagapang. Ano po bang nakikita ninyong ginagawa ni Michelle sa maghapon? Mga anak ko doon. Andun lang po sa labas. Nakikipagkismisan lang po siya. Anong oras siya umuwi? Minsan po, abuti na po siya ng gabi. Nihintay niya po yung asawa niya. So pag umuwi si Romy, gaano katotoo na minsan daw, napag-alaman din namin, na umiinom silang mag-asawa? Ayun nga po eh, umiinom po sila. Tapos sumasabay pa siya sa asawa niya makipag-inuman. Alam niya yung bata sa kanya dumidede. Alam po dededeen ng bata, di ba po alak? Ate Michelle, dapat alam mo yun, bilang isang ina, hindi ka dapat uminom ng alak kung nagpapadede ka. Eh, paano kung uminom ka ng alak? Patawarin naman, Ate Michelle. Alam naman natin yun, di ba? Oh, kahit sinong ina, alam yun na hindi tama. Na ikaw ay manigarilyo pag buntis ka at uminom ka ng alak pag buntis ka. Ganon din pag nagpapadede ka. Tapos sasabihin niyo, walang sakit ang anak niyo, okay lang yon? Eh, ang mahirap pa nga nun, dahil sa sila ay baby, sanggol pa, hindi nakakapagsalita, hindi pa masasabi, Nay, hindi ho tama yung ginagawa niyo, nasasaktan ako. Nay, masakit na po ang nararamdaman ko kasi wala po kaming makain. Papaliwanag po sa inyo ni Dr. Ong para maliwanagan kayo kung ano ba yung sinasabing naging dahilan ng pagkamatay ng anak ninyo na kung tawagin ay septic shock at kung papaano ito nakukuha, Ate Michelle, at sa lahat ng mga ina, panoorin po natin ito. Bali, ang septic shock, very serious itong sakit. Nagkaroon ng infection, usually sa katawan, at yung infection kumalat sa dugo. Pumunta na yung infection sa dugo, ang tawag natin dito sepsis. Pag septic shock, talagang bumagsak na ang blood pressure. Sinasabi natin na 50-50 na yung pasyente. Ibig sabihin kasi ng shock, wala ng blood pressure. Maraming cause ang septic shock, no? Unang-una, kahit anong infection, pulmonya, infection sa ihi, malnourished siya, mahina yung katawan, pwede mag-septic shock. Bali, ito, 9 months old siya, nagkaroon siya ng napakaraming sakit, pulmonya, ang sabi dito, severe pneumonia, plus meron pa tayong nakitang bulate. So, sabihin, hindi malinis yung pagkain, baka napapadede or napapa-breastfeed ng hindi tamang paraan. Plus, nagkaroon nga siya ng dehydration, kulang din nga tubig sa katawan, plus malnourished pa. Ibig sabihin, kulang ang kinakain niya. Bago po kayo magpa-breastfeed, dapat malakas yung katawan. Unang-una, iinom ng mga 12 glasses of water, pero walang sigarilyo, walang alak. Tapos bawal din sa mga nagpapa-breastfeed, yung mga umiinom ng mga kahit over-the-counter medicine. Narinig mo, Ate Michelle, bawal ang alak kapag ang ina ay nagpapadede. Gaano ka kadalas uminom ng alak nun? Bihira lang po ako uminom ng alak. Bihira. Pero ibig sabihin, umiinom ka ng mahigit sa isang beses. Nakainom ka ng higit sa isang beses. Pero Michelle, ang hindi ko maintindihan, sinasabi mo sa akin, walang perang iniiwan si Kuya Romy, pambili ng pangkain nyo, pero papaano ninyo nagagawa, patawarin ako ng Panginoong mabagin,
na uminom pa. Hindi pa ba natin nakikita na parang hindi na tama? Kita po yun. Oh. Okay, Dr. Camille, ito pong nangyari na namatay yung bunsong anak at sinasabi nga po ay isa sa mga kadahilanan ay yung madumi ang kapaligiran. Meron pa ho siyang 2 anak, si Ate Michelle. So, posible kaya talaga, Dr. Camille, na baka hindi lang alam ni Ate Michelle or walang nakapagsabi sa kanya kung papaano ba maging isang ina at kung paano mag-alaga ng anak. Pero pangatlong anak na niya ito. So dapat alam na niya na dapat lahat ng gamit ng bata pinakukuluan, dapat malinis. Ang tanong ko lang dito, Chang, kasi di ba yung ang panganay mo ay 6 na taon? Magpipito po. Ay magpipito. Tapos yung susunod 2 taon. Noong mga panahon na yon, meron po bang ganyang pangyayari rin dun sa 2 bata na una? Hindi naman po, mula panganay naman po talaga eh. Mula kasiting po talaga. Okay. Mula panganay. Kasi Chang, kung ganon, kasi akala ko nga nung una, iniisip ko na dito lang sa pangatlo. Pero kung sa una ganyan, maaaring sasabihin natin na talagang poor parenting skills. Dahil kung poor parenting skills, through and through, ang mangyayari, magigisakitin talaga ang mga bata. Maraming pong salamat, Dr. Camille. At ang nakakabahala doon ay posibleng may sakit din ang 2 bata. Pero hindi mo. Kasi, di ba tayong mga ina, konting ano nga lang, di ba? Konting ubo, sipon. Hindi ko sa sinasabing, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, Ate Michelle eh. Kasi pag may lagnat ang anak ko, hindi mo ako makakausap. Hindi ako magtatrabaho, hindi ako matutulog. Minu-minuto, tinitignan ko yung temperatura niya. Kasi ganun tayong mga ina eh, di ba? Tayo nang mamatay, wag lang ang anak natin. At walang nanay ang may gusto na mamatayan siya ng anak. Kaya ang tinatanong namin dito, at ang nais namin ding sabihin sa'yo, ay sana pagtuunan mo ng pansin yung 2 bata. Baka may sakit na, kailangan lang naman dalhin sa center. Para po sa kanya, mga kapatid, wala daw nga pong dapat sisihin sa pagpanaw ng kanyang bunsong anak. Hindi raw ito ginusto, ni naman, lalo na wala silang pera. Narito po ang kinakasama ni Ate Michelle na si Kuya Romy Constantino. Pasok! Kuya Romy, narinig po ninyo yung mga naging paliwanag ng ating pong mga kasamang mga eksperto, 2 pong doktor ang nakapagsabi na isa po sa mga posibleng naging dahilan ng pagkamatay ng inyong bunsong anak ay maduming tubig, maduming kapaligiran, kulang sa pagkain, kulang sa nutrisyon. Bakit po sinasabi ni Michelle, minsan wala po kayong iniiwang perang pangkain nila? Meron po ako iniiwan na pera doon. Iniwan ko sa kanila, pambilang ng ulam. Pero yung bigas, may bigas ba ako iniiwan dahil alam ko nga magastos siya kung ano may binibili. Kaya iniiwan ko doon bigas sa pambiling ulam lang. Pang maggabi lang nila, kasi kinabukasan, ginawan po ako. Nag-iwan ng panibagong pambiling ulam na naman. Pero yung bigas, laging may pondo bigas po doon. So laging may bigas. Magkano po iniiwan ninyong pera? Minsan po, 30 pesos, pambili niya kasi pangulam naman nila eh. Saka at pangulam lang nila, tapos nandiyan naman sila ate ko, minsan pag wala akong pera, siya tumutulong din sa mga anak ko. So nga lang, minsan ayoko sa kanila, tumutulong sila dapat, huwag nila sumbat sa amin. Sinakatulong nga sila sa amin, hindi na sinusumbat naman nila eh. Hindi naman siguro sa sinusumbat yun, Kuya Romy, pero parang pinapaalala lang din na hindi rin naman din sila nagkulang. Hindi, kasi po, yung umpisa po yun, yung bago tinakbihan ako, dapat di rin ganun mangyayari kung nagtulong-tulong kami pare-parehas eh. Una po yun, galing po sa trabaho yun, pag-uwi ko ng magang-maga, sabi ko sa kanya, Tay, dali mo itong anak ko sa center. Kay Dr. Lim, tinakbo niya nang muna. Tinakbo muna ni Ate Rose. Ngayon, Okay. bumalik siya, siguro after mga 1 oras,
Sabi niya sa akin, yung anak mo, sabi ng Dr. Lim, takbo mo na dahil iba na ang kalagayan. Binigyan kami ng referan, papel, para dinala sa tala. Tapos yung pagtakbo ng tala, sabi ko ang kasama ko, kapatid ko, yung bunso namin babae. Sabi ko, uwi ka ron, tawagin mo si Michelle, pinatawag ko nga to, para may bantay sa bata kasi ako, gagawa nga ako ng pera. Mga driver ko. Mga kasawsawan, ang iba pang mga pangyayari nung araw na yon, malalaman po natin at ikukwento sa atin ni Kuya Romy sa pagbabalik po ng paborito niyong kasama sa umaga, ang Face to Face. Reklamo kayo, wala kayong makain, may pang-inom kayo. 3 beses sa isang linggo. Magkano ang binibili